What's up, friends? Ay, mali. Hindi pala ako yun. Si Cycle pala yun. Saba. Thank you. Hoy, mga kapot-pot! Ay, mali. Hindi pala ako yun. Saba. At, ayun na nga, mga master. Oh, wait lang to. Magpa-bike reveal tayo ngayon. I-specs natin. Papakita ko sa inyo yung gagamitin nating bisikleta ngayong ating mga ride. Let's go, master. Si Papa Jack ang bahala sa kwela para lahat ay masaya. Huwag kang matakot na magmukhang Narito na po tayo sa ating bike reveal. Special edition natin ng ating bike specs. At the same time, papakita ko sa inyo yung bago nating bisikleta. Alam niyo mga master, napakarami ko nang nagamit na bisikleta. O ngayon, ang papakita ko sa inyo mga master, ito yung gagamitin natin kapag tayo ay nagta-travel. Okay? Kapag tayo ay nagtutour. At masasabi ko na isa to sa pinakamaganda na nagamit kong bisikleta. Siguro naman may idea na kayo kung ano yan. Diba? So ngayon, bike reveal natin yon, tapos hahatiin natin sa 4 na category. Frame set, wheel set, group set. Okay? Tsaka cockpit. Okay. Para at least kahit paano, medyo mautay-utay ko sa inyo. At the same time, may pakita ko rin sa inyo yung mga nakalagay at kung saan ko nabili. Especially yung rack na ginagamit ko. Nagagamitin natin sa lahat ng ride. Hindi na siya bike reveal kasi nakita niyo naman siya sa ilang mga ride ko. Kaya lang, hindi ko lang talaga pinupost, hindi ko lang talaga siya masyadong ini-expose kasi nga, meron tayong ganitong episode. At tinapos ko lang yung bike rack natin. Alright? Kinumpleto ko lang. Okay? Tara, kung interesado ka dito, master, kung ano yung mga dapat mong gawin kapag ikaw ay nag-bike touring at mga dapat mong ilagay, bibigyan kita ng idea. Tara. Ito ngayon ang aking kabayo, mga master. Ang tawag dito ay si Black Snow Pangea. Okay? Pangea. Okay, pero hindi na binabanggit ang spelling ng Pangea. Frame set muna tayo, mga master. Sa frame set natin ito, mga master, si Pangea yung kulay brown. Kasi ano gustuhan ko dito, classic look at the same time, pag sinabi kasing Black Snow, si Black Snow kasi talaga siyang pang-touring. Pang-touring talaga ang setup niya at pang-touring talaga, ginawa siya talaga pang-touring. Okay, marami siyang mga nakalagay na pang-battle cage, pang-rack. Yan. Actually, pinamilian ko siya. Kung ang gagamitin kong frame Tsunami Seaboard, Surly Midnight Special or Preamble, o kaya naman The Project. Marami rin ako pinagpilian na brand kung ano yung maganda at kung ano yung sa tingin ko sakto lang. Ayoko kasing bumuo ng mamahaling sobra-sobra. Kasi kapag ka nagmamahalin ako na sobra-sobra, gusto ko kasi kapag ka nagbisikleta ako, yung hindi ko masyadong mamahalin yung bisikleta. Alam niyo yun mga master, na kapag ka, kasi minsan nag-one shot lang tayo, minsan sinasakay natin sa bubong ng jeep kapag ka tayo ay nagta-travel, kapag tayo ay sumasakay ng bus. So, ayokong mamahalin na sobra-sobra lahat ng mga nakalagay dito. Kasi ayoko naman na masayang. Like, di ba? Gaya ng saddle na nakalagay dito. Yung saddle na nakalagay dyan, leather siya, pero hindi siya Brooks. Mas cheaper siya sa Brooks kumpara sa Brooks na pagkamahal-mahal, pagka nagasgas. Pero talagang maganda naman talaga. So, kaya ito, ginawa ko to, bumuo ako ng mid-range setup na kahit magasgasan, na kahit kung ano mangyari sa kanya, itumba ko kapag sisemplang ako, wala akong problema. At kung ano yun yung pwede kong mailagay. So, yun ang kagandahan sa ginawa kong setup ng touring na to. Kapag bumuo kasi ng medyo mamahal na bisikleta, like diba, Surly. Pag nagbuo ka ng Surly, syempre, ang ilalagay mo dyan, syempre, medyo mamahalin din na pyesa. Hindi mo naman siya pwedeng lagyan ng mga mid-range na pyesa. So, sayang yung kagandahan ng Surly kung hindi mo siya papartneran ng magandang front din, ng magandang pyesa din. So, eto, mid-range to mid-range itong ginawa natin para wala tayong masyadong problema. Okay? Pagdating naman sa frame set natin, master, eto,
Black Snow to. Black Snow yung ginamit natin dito. Tapos, maganda sa kanya sa fork kasi may mga lagayan siya ng rock. Okay? Tapos yung fork niya, chrome all steel lahat to. Kaya pangbakbakan, pang wasakan talaga. Pang talagang durability, pang torture lahat. Pwede mong gawin sa kanya. Okay? Pagdating naman ngayon sa ating wheel set, mga master. Yung wheel set natin, ang ginamit natin sa wheel set natin, naka-origin tayo na 29er. Tapos naka-Richman tayo na spokes. Tapos naka-chosen tayo na 32 holes. Tapos naka-racing Ralph tayo na pangalan nito, Swald. Okay? Folding para at least magaang-gaang. Tapos yung ginamit natin medyo nabi para may grip kahit papano pagka medyo nadaan tayo sa hindi magandang mga daanan. So subuko na to. Actually kung nakita nyo, ito yung ginamit natin sa Baguio. Ito na yung ginamit natin. Hindi siya ganun kabigat. Hindi siya talagang grip kung grip. Kasi sa Baguio, nung nag-climb tayo, medyo may mga rough road doon. Na-testing naman natin siya. So far, okay naman siya. Okay? So, yun. Harap likod, pareho, chosen na gold. Pinili natin para medyo may contrast lang ng konti sa puro black. Okay? Pagdating naman natin sa ating group set, mga master. Yung group set natin, 10 speed lang yung group set natin. Okay? Tapos, ang ginamit nating crank, Q's. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, ayoko masyadong mamahalin para at least pwedeng pambakbakan. Ginamit natin yung Q's na 40 by 26. Yung 40 ko, pwede ko na siyang gamitin pang patag, hindi ako malalaspag. Yung 26 ko, ginamit ko siya pang ahon. Ginamit natin siya sa highest point kung napanood nyo yun. Kung naka-follow kayo sa TikTok natin at naka-follow kayo sa FB page natin, makikita nyo yun. Okay, so follow nyo rin ako doon para at least makita nyo yung iba pang mga specs ng bisikleta natin. Okay, pagdating naman sa cockpit natin, yung cockpit natin, master, ginaya lang natin, actually, meron akong gustong handlebar. Crazy bar ni Velo Orange, yung version 2. Gusto ko sana yun, o kaya yung Denham na Koga. Kaya lang, yung Koga naman, ang problema, medyo maikli yung hoods. Sa handlebar naman ni Crazy Bar, ang problema naman, sobrang mahal. So, parang ayokong magtapon ng ganong kalaking pera para doon sa handlebar. Kasi yung handlebar, ang gusto kong mangyari, kung mapapasin nyo, may sungay palagi ang gusto ko. At gusto ko naka-rise. Kasi yung naka-rise, kahit papano, relax ka doon. Unlike pag naka-loop bar ka, kapag naka-wide ka lang, naka-moon ka, so parang hindi para sa akin yun. Tsaka kung sakali man na ano tawag doon, corner bar. Kung naka-corner bar ka, nag-corner bar na rin ka kasi ako dati. So, pagod ako sa likod kasi naka-aggressive lagi yon. So, hindi ako komportable. Unlike pag gamit ko rise, tapos meron akong hoods, complex, kahit papano, dynamics mo, marami kang magagawa. Marami kang magagawang hawak. Yun ang kagandahan dito sa ginawa ko na to. Pero eventually, papaltang ko rin siya ng mas mataas ng konting rise, tapos may hoods pa rin. Para relax pa rin. Okay? So ito yung ginamit natin, ganyan yung ginamit natin. Tapos naka-Thompson tayo na stem. So sa stem, kailangan mas matibay ang gamit kong stem. Kasi talagang nilagyan ko siya ng mas matibay na stem. Kasi yung gagamitin natin, siya yung kakapit mismo sa buong weight ng bike. So kailangan matibay yung stem natin. Pagdating naman sa seat post natin, seat clamp, ang seat clamp nito mga master is 29.8. Tapos yung seat post ito 27.2. So Labici ang gamit natin dito. Yung seat clamp natin is the Project. Tapos pagdating naman sa brake natin, ang ginamit natin dito is Diore. Okay? Tapos yung cogs natin, ang ratio ng cogs natin nga pala sa group set, ang ratio ng cogs natin is 11:46. So kahit pa paano may pang-ahon pa tayo. Tapos naka-Diore tayo na RD. Okay, tapos naka-XT tayo na FD. Ang ginamit kong FD, yung XT, kasi ayun yung downpull. Kasi nakapang downpull tong FD nito. Tong frame nito, downpull setup. So kailangan downpull din. Meron akong available na XT. So yun ang ginamit ko. Pero mas maganda kung ang gagamitin nyo rito is pang road bike. Kasi mas maikli yung yung housing niya mismo pang sa kadena kasi nakasabit siya sa parang konti na lang tutungtong na sa chainstay. Okay,
Pagdating naman ngayon sa ating sa mga rack natin, kung mapapansin nyo yung mga rack natin, yung rack natin na yan mga master, engineered yan, dinesign ko at the same time, ang naggawa mismo is yung rock and roll. Okay? Bakit si rock and roll ang napili ko? Si rock and roll kasi mga master, nakakita ko, actually marami naman ako nakitang gumagawa ng rock. Kaya lang, bakit ba si rock and roll ang napili ko? Kasi si rock and roll mga master, tatlo sila, isang taga Pasay, isang taga Caloocan, tsaka isang sila sa Taguig. Sila rock and roll. Si rock and roll kasi nakita ko mga master, yung precision ng kanilang pag-weld, ganun ka precise. Okay? Tapos, pagdating naman sa kanilang material, tinanong ko muna sila kung ano yung material na ginagamit. Yung material na ginagamit nila, ini-import pa nila kasi yun from Taiwan. Okay? So, ibig sabihin, ganun ko quality at hindi peke yung ginagamit nilang aluminum doon sa inyong rack. Okay? Ngayon, kung gusto nyo mag-design kayo ng sarili nyo and then sila na mag-execute. Kung po pwede o hindi, malalaman nyo yun sa kanila dahil magagaling sila. Magagaling silang talagang humulma ng mga bike rack. Okay? Yung bike rack natin, kaya ganyan ang naisip ko sa likod, kung mapapansin nyo yung likod natin, nakapatagilid siya, hindi siya pataas na. Usually yung makikita na yung pannier nakalagay sa left and right. Kasi ayoko ng conventional. Okay, ayoko ng conventional. Alam niyo naman yun, kung talaga naka-follow kayo mga kuya. Ayoko ng conventional na ilalagay mo lang sa gilid tapos yun na yun. Ayoko ng ganon. So ngayon, ginawa ko, since malayo yung ginagawa natin pagbibisikleta, naka-aerodynamic tayo. So gumawa ako, nag-design ako ng sarili kong rack na naka-fit mismo dito sa Black Snow. Tapos, in-aerodynamic ko siya. Itinagilid ko siya. Okay? Sumasabit ba sa pako? Hindi. Kasi ang ginamit ko lang dito, 5 liters lang na bag ang ginamit natin. Okay? Tapos, pagdating naman dito sa harapan natin, sa front rack natin, ang galing kasi nito, collaboration ko to, tsaka ng rock and roll, yung engineer nila, na gusto ko, minimal lang yung design. Meron akong front rack, tapos meron akong pannier. So yung pannier ko sa harapan, gusto ko hindi makikita yung mga bakal. So ginawa niya, minimal lang yung design. Nagkaroon ang lumabas, para siyang hanging. Okay? Magic pannier, magic na yung floating yon. Floating ang tawag niya. Floating pannier. Kasi kapag tumatakbo to mga master, yung pannier nito na nandito, hindi mo makikita na meron pala dito to. Ayun ang kagandahan nito mga master. Ako rin nag-design nito, ako yung nagsabi sa kanila, tapos in-execute lang nila master. So magagaling talaga silang gumawa. Tapos pagdating nyo ron, susukatan yung mismong bike nyo. Pagdating nyo ulit, after ng magawa yon, kala nyo talagang ginawa yung pannier, ginawa yung rack na yon sa factory talaga, kasi fit na fit talaga siya. Meron tayong episode, papakita ko sa inyo kung paano nilagay yung rack, kung paano yung simula, yung likod, tsaka yung harapan. Meron tayong episode noon, kaya subaybayan nyo lang, standby lang kayo sa channel natin. Okay? So far, so good. Ito na yung magagamit natin. Tapos, ang gamit natin na speedometer, itong Magin 406. C406. Tapos, etong bag na to, kung mapapansin nyo, itong bag na yan na nasa harapan natin na yan, ito, lagayan siya ng mga cookset. So, magkabila, gamit, tapos magkabila, equipment, tapos tent. So, yun yung mga nakalagay doon. Tapos, yung tools, nasa frame bag. Yung ibang frame bag natin, na mga nakalagay dyan, gamit natin dyan, Rhino Walk. Pero, meron tayo ibang mga frame. Ang gamit natin pannier nga pala is yung staff wrap. Kung gusto nyong magpagawa sa kanila or gusto nyong bumili sa kanila ng pang bike packing, PM lang kayo dito sa bike rack, sa staff wrap. Tapos sa bike rack naman, PM lang din kayo dito. Sigurado i-accommodate kagad kayo kung meron silang
libreng oras. At every Sunday, alam ko, nasa circle sila. Doon sila nagsusukat. Bike fitting. Doon sila nagbabike fit para sa frame. Okay? PM lang kayo sa kanila. For sure, magagawa yan. Okay? So ngayon, kabuuan nito mga master, ang nag-ayos, nag-setup, ng kabuuan, nagkondisyon ay ang Roosevelt Bicycle Center. PM lang kayo sa Roosevelt Bicycle Center kung meron kayong katanungan. Tapos, Viber nyo lang sila, sigurado sasagot sila. Okay? So, ayun lang mga master. Kung meron ako nakakalimutan sa mga susunod natin vlog, for sure, bababagit natin yan. Maraming salamat nga pala, maraming salamat nga pala sa mga bago nating followers, sa mga bago nating subscribers sa TikTok, sa FB page. Sobra nyo akong mahal na mahal dahil nung sinimulan natin yung Bike Talk with Papa Jack sa FB page. Ilan lang yun? Hindi ko naman masyado siniseryoso sa FB page natin. 800 lang. In a matter of 2 months, almost 5,000 na kagad tayo. Maraming salamat sa inyo mga master. Maraming salamat sa mga bagong followers natin sa FB page natin, Bike Talk with Papa Jack. Palaging tandaan, may hirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. At kasama ko ang aking Blacky, si Blacky, the Black Snow, Pangea. Ako po si Papa Jack. Ciao, paalam.